Ilang linggo nang natapos ang elimination series ng PBA Commissioner's Cup at hanggang ngayon isang dating import ng San Miguel ang naguguluhan kung bakit hindi siya tinawagan ng Beermen upang maglaro sa tila hirap nilang kupunan during that conference. Sinasabi ng iba na ang import na tinutukoy ay wala na kasi sa kanyang prime. Maaring hindi din daw ito swak sa laruan ng SMB ngayon at may ibang nagsasabi din na kaya nga daw available ito madalas ay dahil wala na rin kumukuwang team. Meaning, hindi na ganoong kalaki ang impact na kayang ibigay sa isang team. Pero bago natin siya pag-usapan, huwag kalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa mga latest video natin. Huwag nyo rin kalimutan na mag-iwan ng comment sa ating comment section para may chance kayong manalo ng mga pinamimigay nating I Love merchandise. Let's go! Siya si Chris Macolo na nagdala sa San Miguel sa kampyonato noong 2019 Commissioner's Cup laban kay Terrence Jones at sa TNT Tropang Giga. Nasa Pinas si Macolo ng mga panahong iyon na naghahanap ang San Miguel ng import upang palitan si Jabari Narcis, ang kanilang pangatlong import. Matatanda ang dalawang import ang agad na pinalitan ng SMB noon habang ang Beermen ay nahihirapang makabalik sa tamang landas laban sa mas malalakas na kalaban. Ang mga credentials na meron si Chris, saktuhan lang naman. Siya ay isang first round pick ng Brooklyn Nets sa 2015 draft sa number 29. Anim na baitang na mas mababa kaysa kay TNT import Rondé Hollis Jefferson. Dagdag pa natin na siya ay 30 years old pa lamang, so kayang-kaya pa naman talagang makipaglaban. Pinili ng San Miguel si Malik Pope, 28 years old, na nagkaroon ng mga stint sa NBA G League kasamang Los Angeles Lakers, ngunit hindi nakapagbigay ng milagro para sa Beermen. Hindi nakapasok sa playoffs ang San Miguel sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit isang dekada. At marami ang nagsasabi na sa kanilang pagpili ng import ang pangunahing dahilan. A source very close to Macolo ang nagsabi na naguluhan at nagtaka ang import dahil walang miyembro ng kupunan na tumawag sa kanya o nagtanong tungkol sa kanyang availability. At sa totoo nga daw ay available si Chris that time, kaya pati ito mismo ay nagtataka kung bakit hindi siya kinuha ng kupunan na once na niyang binigyan ng kampyonato. Nandito siya noong mga oras na yon sa bansa para makilahok din sa Strong Group Athletics or SGA sa 34th Dubai International Basketball Championship. Sabi naman ng ilang mga tao sa panig ng SMB na hindi din nila mismo alam ang dahilan kung bakit hindi na ito hinire ng team. Nagtataka tuloy ang ilan kung may mas malalim nga ba na dahilan kung bakit hindi na muli ito nakita sa ating pambansang liga. Ano nga kaya ang tunay na dahilan?